Kamusta po OTG friends and welcome back to our channel. My name is Ray, your chef on the go, and for today's video, ang pag-uusapan po natin ay mga types of employment. Interesting po itong topic na to ha. Ano yung pagkakaiba ng full-time, permanent part-time, fixed term, at casual na trabaho dito sa Australia. And if you're interested, please keep on watching. I'll appreciate if you subscribe, follow, like, share, and kindly hit the notification bell so that you will be updated with our upcoming videos. Ang una po nating pag-uusapan ay ang full-time employee. Kadalasan po sa atin, kapag ka po tayo ay unang dating, katulad po yung sa atin po na mga skilled workers, skilled migrants, at kapag ka po tayo ay na-opera ng sponsorship o sponsor jobs, full-time job po ang kadalasan na ibinibigay sa atin. Full-time na kontrata. Ngayon po, usually po employed tayo on a permanent basis or on a fixed term contract. Usually po, a full-time job or a full-time employee, we work on an average of 38 hours a week. Bali po, 38 hours per week. Pero po ito, actual hours of work naman po ay in a particular job or industry ay case-to-case basis. Alam nyo naman, katulad natin sa hospitality, lalong-lalo na po sa kusina. Alam nyo naman, yun bihirang mangyari. At kadalasan ay lumalabis. Talagang lalabis tayo. Tayo pong mga employed as full-time employees ay entitled po tayo sa annual leave. Kadalasan po ang binibigay ng kumpanya ay 4 weeks of annual leave every year. Merong ibang kumpanya po na nagbibigay ng 5 weeks annual leave. Depende po yan kung saan kayo mapupunta. Meron din po tayong sick and carers leave. Ito po ay kapag tayo ay may sakit or hindi tayo makakapasok dahil sa may karamdaman, pati po kung kailangan nating alagaan ng isang membro ng ating pamilya, asawa, anak, meron po tayong tinatawag na carers leave. Ito po ay paid, ibig sabihin bayad ng ang araw na to kapag tayo ay lumiban sa trabaho. Ito po ay meron tayong sasahurin kung kailangan po nating lumiban dahil nga tayo may sakit, kailangan natin na alagaan ng ating pamilya, meron po tayo Dito po sa Australia, kadalasan kapag po tayo ay full-time employee, meron po tayong 5 days work and 2 days off. Depende po yan. Minsan naman ay 4 days work and 3 days off. At saka po ito, lalong-lalo na kung kayo ay mapupunta sa hospitality, kayo ay mapupunta sa kusina, may tinatawag po tayo ditong double shift at single shift. Yung pong 5 days work week, ito po ay comprised ng 3 days na double at 2 days na single. Ngayon po, kayo na lang ang mag-workout. Minsan yan. Pero kung sa inyo pong mapapasukan, 3 double, isa pong early out, at saka pong isang late start. Yung po tinatawag. Ang ibig po sabihin yan, yung double po ay buong shift or broken shift. Yun po ang kadalasan na term dyan. Yun naman pong early out is maaga kayong papasok, maaga rin kayong uuwi. Yung late start naman ay late kayong papasok, tas closing kayo. Parang ganun. Ayun pala, isang opening, isang closing, at saka 3 double. Pagka po sinabing double shift,
Kayo po ang magbubukas, kayo rin ang magsasara. Ayun, yun na lang ang pinakamadaling explanation nun. Double shift. Parang tayo sa barko, di ba? Tayo na nag-open, tayo na magko-close. Ganun ang double shift. Kaya po, 5 days work week, 2 days off. 3 double, 2 single. Or 4 doubles, 3 days off. Ganun po. Depende kung saan ninyo mas komportable or depende sa pangangailangan ng inyong employer. Ganun po. Magkakaroon po kayo ng agreement tungkol dun. At saka po pangalawa, kapag ka po tayo ay full-time, isa lang po ang rate natin. Lunes hanggang Linggo, iisa lang po ang rate. Walang Sunday rate, walang Saturday rate, walang holiday. Yun din, iisa po ang rate. Kasi po full-time. Kumbaga sa yung tawag din pakyaw. Tayo yung tawag pakyaw. Kasi annualize ang salary natin. Taunan ng sweldo, pakyaw. Ayan ang sweldo mo. Lumipat naman po tayo doon sa pangalawang type. Ito naman yung permanent part-time employees. Ha? Ito po ay mayroong work, ongoing, and regular hours. Pero hindi siya kasing dami nung oras nung full-time. Kadalasan po ito, mga ino-offer nila rito, maximum is 35 hours per week. Konti lang naman ang diferensya doon sa full-time hours. Kapag ka po kayo ay na-employed as a permanent part-time employee, eligible din po tayo sa annual leave, sick leave, and carer's leave. Pero, pro-rata po ang tawag dito. Kung, halimbawa po, may example tayo, kung kayo po ay na-employed as full-time, sa isang taon po, meron kayong 4 weeks of annual leave. Kung kayo ay nagtatrabaho ng 38 hours a week. Ngayon po, kung kayo naman ay na-employed as permanent part-time at nagtatrabaho kayo ng 16 hours a week, bali po, prorata, kalahati po nun yung entitlement nyo. Kung sa full-time ay 4 weeks, sa permanent part-time naman po ay 2 weeks. Depende po sa oras ng inyong pinagtrabahuhan. Doon po magbabase yon. Ngayon po, ang pangatlo naman po na type ay yung tinatawag na fixed term employees. Yan, ito po yung minsan ma-o-operan kayo ng trabaho na for a certain period of time lang. For example, 6 na buwan lang or 12 months or 24 months. Yun po ang tinatawag na fixed term employees. Parang sa atin meron din yata sa Pilipinas ng yan eh. Generally, entitled din po ito sa same wages, penalties, and leave. Katulad po ng permanent part-time at full-time. Yun po. At kayo po, itong mga naunang tatlo na sinabi ko, ito po, secured yung ating wages, secured yung hours, para po tayong, kumbaga sa sa atin ang katumbas nito yung mga regular. Regular na empleyado. Yun po yung unang 3 types na nabanggit ko. Ngayon po, yung fourth na klase or yung fourth na employment ay yung casual employees. Ito po yung job from an employer knowing there is no firm advance commitment to ongoing work with an agreed pattern of work. Ito po ay kapag ka po kasi casual, mas mataas po ang wages nila kaysa sa full-time, permanent part-time at saka sa fixed term employees. Mas mataas po ang rate nila. Kasi nga po, hindi sila entitled sa annual leave, sick leave, at carer's leave. Kaya po medyo mataas ang rate. Pangalawa po, hindi secured yung jobs nila.
Bale, kapag ka po kasi casual employee, depende po sa pangangailangan ng kumpanya. Kung katulad ngayon, seasonal, kung maraming trabaho, maraming work yung casual. Ngayon po, kayo na ang kayo na ang mag-a-accept o magde-decline kung alin yung mga shift na gusto nyo. Ang kagandahan nga lang po rito sa casual ay walang limit. Kung kaya nyong mag-work ng 40, 45, 50 casual hours a week or more, pwede po. Pangalawa, meron silang tinatawag na Saturday rates, Sunday rates, at saka po public holiday rates. Bali, iba't iba po. Merong iba yung rate nila ng Lunes hanggang Biyernes. Iba rin po yung rate nila ng Sabado. Iba yung rate nila ng Linggo. Iba rin po yung rate ng public holiday. Yun po. Mas mataas pa ang rate nila. Yun nga lang, kapag ka medyo mahina, maaring sabihan sila ng employer nila na i-cancel yung shift nila or wala mo na silang pasok. Ganun po. Yun lang ang medyo cons ng pagiging casual employee. Pero, sabi ko nga po, dito sa Australia, sa aking pagtingin-tingin naman po, itong lahat ng ito, itong 4 types of employment na ito ay nasubukan ko ng lahat. Kaya po, sineshare ko sa inyo. Dito naman po sa Australia, dito naman po sa Australia, kung kayo po ay hindi mapili, hindi maselan sa trabaho, hindi po magiging problema sa inyo ang paghahanap ng trabaho kay mga full-time, permanent part-time, fixed term or casual employment. Hindi po kayo mahihirapan. Nagkalat po ang trabaho. Ang dami pong businesses at saka mga shops na nangangailangan ng employees, staff. Maglakad-lakad lang po kayo, magbigay kayo ng resume at saka po dito napaka straightforward lang po ng application. Iabot nyo po ang resume, tatanggapin nila. Sasabihin nila kung sila interesado or hindi. Hindi na po kailangan ng napakahabang proseso, initial interview, kahit minsan nga hindi mo na rin kailangan mag-business attire. Kahit casual attire lang po. Pwede nyo nang iabot yung inyong resume. Kadalasan nga, minsan phone interview lang or Skype interview, Messenger, pwede na. Hindi nyo na kailangan pumunta. At kung nagustuhan nyo po ang video natin ngayon, kindly subscribe, follow, like, share, and please hit the notification bell so that you will be updated with our upcoming videos. Pwede rin po kayong mag-comment kung meron po kayong gustong itanong at susubukan po natin na sagutin sa ating mga future videos. Salamat po sa panonood and God bless!